Magandang umaga mga kamangyan. Kahapon pa lang ay may tinabi na tayong tuyong dahon ng saging. Dahil baka umulan ay gagamitin natin ito sa pagpanganak ni Bernadette. At ngayon niya ay nakita natin na si Bernadette ay hindi na mapakali. Nag-iba na ang kanyang behavior. Hindi tulad dati na gantong oras ay tulog na siya. Ngayon ay hindi na siya mapakali. At ito na rin ang ika 114 days ng kanyang pagbubuntis. Ito yung dahon ng saging ang nilagay natin para gawin niyang pugadan. Ito ang magiging sapin niya sa kanyang panganganak. Ganyan talaga ang ugali ng native na baboy or kahit mestizo na baboy. Gumagawa sila ng pugadan, pinakapugad nila bago sila manganak. At ang nilagay natin na yung dahon ng saging ay aayusin nila. Pwede naman na ang ilagay natin dyan ay yung kusot ng kahoy or yung sa rice mill na pinagilingan ng palay. Pwede rin na yung dayami. Pero dito kasi sa area ko mga kamangyan ay marami tayong tuyong dahon ng saging. Kaya yan na lang ang ating nilagay. Malalaman nyo kung kailan manganganak ang inyong alagang native na baboy sa ika 114 days simula nang sila ay mabulugan. Pwede naman na mapaaga ng 1 or 2 araw or malate ng 1 o 2 araw. Kaya kailangan mga kamangyan, alam nyo kung kailan na bulugan ang inyong alagang native na baboy para malaman nyo kung kailan niya siya manganganak. Pero kung nabuntis na ang inyong alagang baboy at hindi nyo alam kung kailan siya nabulugan, ay sa kanyang didi mga kamangyan, doon nyo titingnan. Kapag malapit ng manganak ang inyong alagang baboy ay bubukol na ang didi, magkakaroon na ng laman at magkakaroon na ng gatas. Mamamaga na rin ang kanyang ari at mamumula. Sa mismong araw naman ng kanilang panganganak ay nag-iiba na ang kanilang ugali. Gusto nang lumabas sa kanilang kulungan at maingay na rin dahil naghahanap na sila ng kanilang mapipistuhan ng kanilang panganganak. Kaya kung hindi naman samentado ang inyong kulungan at ito ay lupa lang, kailangan ay may nakaready na tayo na may ilagay natin kapag manganganak na sila. Tulad ng nilagay ko na ito yung dahon ng saging or yung iba na kusot ng kahoy, yung galing sa rice mill na pinagilingan ng palay o dayami. Ilang araw bago manganak ang inyong alagang native na baboy ay kailangan na nakaready na ang mga ilalagay natin. Dahil kung saka tayo maghahanap na malapit na sila manganak, tsimpo naman na umulan, ay wala tayong mailalagay sa sapin ng kanilang higaan dahil hindi naman pwede natin ilagay ng basa. Ang mga kawayan na nakaharang sa kanyang kulungan ay sinigurado natin na matibay ang pagkakapako at pagkakatali ng alambre dahil nagwawala ang ating alagang baboy kapag malapit na manganak dahil sa ito ay naglilibor na at sumasakit na ang tiyan. Ang iba nga ay tinatalian pa ang kanilang alagang baboy kahit ito ay nasa loob na ng kulungan. Ganyan ka agresibo ang ating alagang baboy kapag malapit ng manganak. Gusto talaga nilang lumabas ng kulungan at gumala dahil sa sumasakit na kanilang tiyan. Na-experience na kasi natin dati yung unang alagang native na baboy natin ay nakalabas siya sa mismong araw ng kanyang panganganak. Ang tuyong dahon ng saging na nilagay natin ay kulang pa kaya dinagdagan ulit natin mga kamangyan. Ayan, inaayos niya na. Ang purpose rin yan mga kamangyan ay may ginagawa siya habang naglilibor siya at hindi niya pilitin na lumabas sa kanyang kulungan. Naglagay na rin tayo ng ilaw na solar lights dito sa kulungan ng ating baboy para kapag siya ay manganak na ay mayroong ilaw, makikita niya ang kanyang mga anak.
nakatulog na si Bernadette. Napagod sa pag-aayos ng sapin ng kanyang pag-aanakan. Ayan. Ang plano natin ay bantayan siya hanggang sa siya ay manganak para maiwasan natin na may maipit sa kanyang mga biik na ilalabas. Pero nakatulog din tayo. Pagising natin ay nailabas niya na ang kanyang mga anak at dumididi na. Naglalakad na rin agad. Buti na lang at wala ring naipit sa kanyang mga anak. Swerte ang unang araw ng ating taon, mga kamangyan. At binigyan tayo ni Bernadette ng 7 biik. Blessing ito sa ating babuyan. Ito ang unang panganganak ni Bernadette. Buti na lang at hindi rin siya masilan. Hindi tulad dun sa unang panganak ni Gina. Nahirapan tayo. Yung unang araw kasi ng panganganak niya ay kinakagat niya ang kanyang anak at hindi niya pinapadidi. Yung isang biik nga ay nagkasugat dahil sa kagat niya at namatay din yung biik na yon. Wala kasi tayo nung time na anak si Gina. Ang nanay ko lang ang nagbantay. Siguro ay nahawakan niya ang biik nung time na ilabas ito ni Gina. Yan kasi ang ugali ng mga native na baboy. Kapag hinawakan mo ang kanilang biik ay kakagatin nila at hindi nila padididiin. Naaamoy din kasi nila, nalalaman nila na nahahawakan mo. Kaya dapat kapag manganganak na ang ating mga native na baboy ay may nakaredy na tayo na basahan. Gagamitin natin na panghawak sapin sa biik. Ang solusyon ko naman na ginawa dun sa biik ni Gina na ayaw niya padidiin ay ginapos ko si Gina. Tinalian ko, pinahiga, saka nilagay ang kanyang mga biik sa kanyang didi. At nang mag-umpisa nga na dumidi na ang mga biik, mga ilang minuto ay tinanggal na rin natin ang pagkakatali at hinayaan na natin. At ayun, nagtuloy-tuloy na rin na dumidi ang kanyang mga biik at hindi niya na kinakagat. Ganun lang ang ginagawa ko kapag ayaw magpadidi ang bagong panganak na native na baboy. Pero nangyayari lang yun sa unang anak ng ating mga alagang native na baboy. Ayan mga kamangyan, naipakita ko na kung paano natin malalaman na malapit ng manganak ang ating alagang native na baboy. Hanggang dito na lang muna mga kamangyan. Pa-like and subscribe po ng ating channel para lagi kayong updated sa ating susunod pa na gagawin na video. Maraming salamat. Bye-bye.